Alam niyo mga kababayan, hindi ho tayo magtataka dito sa PH Update kung gagamitin itong sila Tito Soto, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, Risa Hontiveros, yung ginawang kaguluhan ng NBI dyan sa Senado. Dahil nga naman paborable yun sa kanilang naratibo na kung saan noong pumasok si Alan, nagkagulo ang Senado, palakpakan. Di ba yan naman hong naratibo nila? Bakit? Para magkaroon ng panibagong rigo doon at ibalik sa Soto dyan bilang Senate President. Pero bago huyang live na yan, itong si Senate President Alan Peter Cayetano, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Pagkatapos ho natin na riniakan itong live na to ni Sen Alan, rekta ho tayo sa Billionaire News Channel. Guess ho, dyan sa The Spokes, itong si Attorney Ed Chicos. Naku, matindi ho itong mga kababayan. Hindi naman ho laging dapat puro tayo seryoso dito sa PH Update. Dapat paminsan-minsan tumatawa tayo, no? Hindi na, tatanda ho mga itsura natin dyan. Tingnan yung mga, yung mga masyado seryoso sa buhay, nagtatandaan ng itsura. Kaya tayo dito sa PH Update, kailangan wag natin seryosohin. Kumbaga, paminsan-minsan ano'y natin, kumbaga pakinggan natin itong si Ed Chico, itong si Attorney Ed Chico. Unahin na muna natin itong siya SP Alan tapos Ed Chico. Seryoso tapos tatawa tayo, okay? Okay. Naku, walang sounds. Opportunity to tell you the truth, to report, to react. Take note ha, take note. 4.1 million views na ho ang video na yan nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Malinaw yun mga kababayan. Maraming mga video sa social media, mainstream media, na kung saan talagang nagtatalo-talo sa bayan ng Pilipino. Ito lamang ho ang babala ko para sa mga taga-mainstream media at para doon sa mga bayarang vlogger. Mulat na ho ang sambayan ng Pilipino. Hindi nyo ho sila madadaan sa inyong mga naratibong bayad ng Malacanang. Pakinggan nyo natin. And to make an appeal, first sa mahal nating Panginoon, and second sa ating mga kababayan. First po, hindi pa nagiinit ang puwit nitong si Sen Alan. Meron na naman ng usap-usapang rego dun sa Senado. Pero base dun sa mga kasabihan sa Senado, pagkayang kuplat dyan sa Senate leadership, merong usap-usapan, maingay sa media, maingay sa mainstream media, social media. Kadalasan daw hindi matutuloy yan. Kaya Sen Alan, sabay-sabay nating ipagdasal na gabayan ng Panginoon ang iyong mga kasamahan dyan sa majority. Na sana huwag sayangin yung sakripisyong ibinigay nitong si Senator Bato de la Rosa para magkaroon ng tunay na pagbabago at mailagay sa tamang landas ang Senado. Hindi ko natin alam, no, para doon sa mga Talyanista Tensaymada, bayarang mainstream media, ang tamang direction para sa kanila maging Senate President itong si Soto, na kung saan sa paghawak pa lang ng, sa issue ng mga maanumalyang flood control project, bagsak na ho silang dalawa nitong si Ping Lacson. Ngayon, hayaan natin itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Panoorin natin, tingnan natin, subaybayan natin kung paano niya salansanin itong mga issue na to. Saka husgahan natin siya kung dumating ang panahon na pinagtakpan din ba niya yung mga magnanakaw sa Malacanang, ipinospon din ba yung pagdinig dyan sa Blue Ribbon? Magkakaalaman naman ho tayo dyan. ang aking pong appeal sa lahat is we start focusing on the truth and the whole truth. Half truth, hindi pa rin po truth yon. So let me narrate the facts to you and let me tell you the truth. Magandang hapon po sa inyong lahat. First truth, hindi po magulo ang Senado. Ulitin ko po, hindi magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. So it has been confirmed, mismo pong yung Sergeant at Arms na inappoint ni Senator Soto, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intensyon din po ay wag po siyang pabotohin. Yun po ang intensyon. Kung ang intensyon lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahinahon na umakyat sa session hall, magpaalam at saka iserve ang warrant. Yeah. So fact number one, katotohanan number one,
nakakalat yung mga NBI sa Senado nung Monday para pigilan si Senator Bato Na bumoto. Yan po Fact na. number 2, Doon muna tayo sa fact number 1. Yun, walang kasinungalingan. Pinapasok ni Tuta Soto ang mga ahente ng NBI para bantayan si Senator Bato de la Rosa dahil maingay nga, maugo nga yung usap-usapan, napapalitan na siya dyan sa Senado. Dahil talagang kung mapapalitan si Tuta Soto, sigurado, pupunta itong si Senator Bato de la Rosa, papasok siya. Kaya pinapasok ko nitong tingnan nyo naman kung gaano kaluloko itong mga siraulong senador na to. Pilit ho nilang binabago naratibo. Di ba? Ang nanggugulo daw, mula daw pumasok itong si Sen Alan, gumulo. Paano hindi gugulo? Palitan pa lang, ginugulo na nila. Ayaw nilang papasukin itong si Sen Bato. Dapat hinayaan mo na pumasok sa Senado, hinayaang bumoto, ginawa ang kanyang mandato, na ibinigay sa kanya ng mga bumoto sa kanya. Saka doon pag-usapan, hindi yung makikipagabulan kayo nasa loob ng Senate premise. Napakalaking kabastusan naman noon sa sambayan ng Pilipino. Para doon sa mga nakipagabulan dito kay Senator Bato. At walang iba yan kundi ang NBI. Hindi PNP NBI. Ang kinakasangkapan ho talaga ng mga siraulo sa Malacanang ngayong mga panahon na to ang NBI para guluhin yung mga dapat mga pwedeng guluhin ngayong mga panahon na to. masasabi ko na pong fakto ngayon kasi po nagawa na namin. Fact number 2, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon ng minority. Yung propaganda po ng mga dean of the law schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Ang sabi, Sino ba yan? Si Mel Santa Maria? naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. We received the impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives, na-receive na po nila at nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado kasama sa order of business sa Monday. And kung walang magque-question ng rules at sa aming caucus nag-agree walang magque-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa amin pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Sinungalingan. Meron na nga date May 18, magko-convene ang impeachment court. Pagka nag-agree lahat, by the way, sa mga hindi pa ho nakakaalam, sa mga hindi pa ho nababalitaan, all-time low ho ang piso ngayong mga panahon na to. Magsi-62 na ho, mga kababayan, mga lakabakan. Congratulations sa Marcos administration. Laging sila yung kanilang record-breaking, laging record-breaking. Hindi na ho sila nakontento sa 59, 60, 61. Magsi-62 na ho ang palitan ng piso sa dolyar. Anong magiging resulta niyan? Mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin. Mahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Okay? Pagka nagmahal yung mga yan, magmamahal yung mga basic goods and services. Di ba? Dahil yung mga basic goods and services na yan ho ang kinukonsumo nila para gawin at ihatid kung saan man makakapunta yung mga bagay-bagay na yan. Okay? Ang produktong petrolyo. Pinabibili ho natin dyan, dolyar. Ngayon, ang hina ng ating piso, pambihira. Piso is weak because the dollar is strong. Basta yun ang aking explanation dyan. Tapos ang Hindi usapan. po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-aakwit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin. So truth number 1, NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall or sa office of the President. Fact number 2, ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number 2, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako nga'y medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming magsalita sa Monday.
tapos sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Fact number 3, kinausap, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there, and sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate and he will not arrest sa loob ng Senado. We told him to submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Yan. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa GSIS. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon at sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakyat sa akin si General Mao at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mao, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon. I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po ang Marines, nandun po PNP, libo po ang PNP sa labas, naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tignan niyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, kay as soon as nakaakyat na po si Sergeant Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha kung hindi po yung police. At sinagot siya nun, kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede i-sweep floor by floor at pumasok yung iba pang pulis. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be a investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, pulis lang.
Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po. Kasi nung una, inilalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the results of the independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he took Bangag. Alam ko naman si Senator Alan Peter Cayetano, si SP Cayetano, alam niya na pambobola lang yung ginawa na yun ni Marcos Jr. Alam niya yun, naiintindihan ko siya. Alam niya. Alam ni SP Alan na utos galing sa Malacanang. Hindi ko alam. Kay Marcos Jr., kay Lisa Araneta Marcos, kay Recto, o kung kanino man, di natin alam. Pero sigurado natin dito, hindi gagalaw ang NBI nang walang nag-uutos sa kanila. Nang walang kumukumpas sa kanila. Gusto ba ni Melvin Matibag na bida-bida na ganyan? Siya nahahatwater na yung mga panahon. Hindi. Kung hindi utos ni Marcos Jr., o siguro hindi niya utos. Iba yung nag-utos. Siguro sa pagkakaalam niya, dahil nga bangag siya, hindi gobyerno may gawa nun. Pagkakaalam niya. Pagkabangag ka, gusto mo lang tumira di ba? Oh. told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec. John Vic, siya na mag-report sa'yo. So, dun sa mga nagsasabing this is stage or whatever, di ba, we allowed every single transparency measure. We allowed the investigation. In fact, pag-akyat namin ng 5th floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng OSAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-inkwentuhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi questionin ang intensyon ng bawat isa. Pinababa ko sa mga OSAA yung mga armas. Sa 5th floor yon. We went to the 1st floor, nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirm po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga-NBI. It is about this time na nagsimula pa lang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po, wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung police. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe Hindi naman SP, hindi naman magsisinungaling yan, hindi naman mag-aangas ng ganyan yan. 'Di ba? Kung wala siyang utos, wala siyang kompas galing sa taas. Oh, hindi si Melvin Matibag ang sinungaling. Mas sinungaling yung mga principal niya. Sino ba talaga presidente ng Pilipinas? Si Boying Remulla? Hindi ko alam. Sa totoo lang, di ko na alam kung sino pa presidente. Si Lisa Araneta Marcos, si Ralph Recto, si Marcos Jr. pa rin ba? Di ba? Di na natin alam kung sino yung papaniwalaan natin. Sinabi, nung una sabi, hindi, gobyerno ang may gawa niyan. Anak na to ka maya-maya. Nandun kami sa GSIS. Nagkaputukan pala, NBI, tsaka anak ng Petrang niya. Apakasinungaling. he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Kung false narrative at finifeed niya ng mga kasinungalingan, etong presidente, bakit ngayon si Boying Remulla preventive suspension itong si Mao Plasca ng 6 months? Ang tanong, bakit?
kanino na naman kumpas yan? Hindi na naman kumpas yung presidente? Anak ng toko, hindi pa pwedeng kumastigo pagkatapos ng preliminary investigation kung merong findings na merong lapses itong si Mao Plasca, doon siya i-preventive suspension. Ganon. Brasuhan? Pambihirang yan. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes had no personality to do that, but he is in coordination with many. Let me express my sadness, my regret. First time po na ganito nangyari sa Senate. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate, pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po, 9, 10, I don't know the time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, dun lang nagparamdam yung iba. And then ngayon, sunod-sunod, galing sa minority, pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka-full tactical gear. When we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa nakakalungkot at magulo ang Senado. Nako. Ang kakapal na mukha nitong sila Tito Soto, Risa Hontiveros, Ping Lacson. Itong si Ping pinapasuko si Sen Bato. Ikaw nga nagtago lang nga kapal na mukha mo. Nakakalungkot po because never nangyari to sa institusyon ng Senado. Even po yung mga kapatid natin sa kaliwa, sa progressive group, nandyan po ako nung Batasan 5. Hindi natin pinayagan na arestuhin kayo dyan sa loob. Kasama ko pa ho si Senator Lacson noon na binisita kayo. Binigay namin ang moral support. So alam niyo po anong ibig sabihin po ng courtesy ng wag mag-aaresto sa Batasang Pambansa or dito po sa Senado. Having said that po, there are different issues na sinagot ko na sa inyo. But I am going live today because I heard the Ombudsman will do an independent investigation. That is good news. But I also heard that he issued a suspension against General Mao. Assuming for the sake of argument that it is a valid suspension and the reason is preventive suspension para hindi magulo yung investigation. Number one, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado. Remember, the impeachment is going to start on Monday. So how can we secure and make sure matuloy at hindi na naman kami guluhin tapos kami na naman ang pagbibintangan. Number two, bakit po, and I like to honor and express, diba, that in my dealings with the Ombudsman, Boying Remulla, it has always been with respect. We many times disagree, but he, to me, had an open mind. We disagree in legal, but he listened. If he disagree, he disregards. If he agrees, so let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation, and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo, mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka-full tactical gear at meron pong mahahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, Si Sergeant at Arms Mao Plasca, ginawa lang niya trabaho niya. Ngayon, naka-preventive suspension siya. Yung mga NBI agent na nandoon sa scene na yon, na kung saan sumagot ng putok, hindi ba sila ipe-preventive suspension? Yun lang naman tanong eh. Kasi napaka one-sided, hindi pa nag-uumpisa investigasyon ng ombudsman. Kagad, meron na kagad ganito. Anak ng Petrang Garapata. Nakakaloko. sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time, ang alam ko lang po may barilan sa Batasan nung kudita. I don't remember now if that was 87 or 89. And I don't even know if it was inside the Batasan. Pero it is the first time na Senado babarilin sa loob ng Senado. Lahat po ng Senate media were in the second floor.
They have footages po. The investigation can be done independently. I have held off from the Senate investigating ourselves. Diba? We can also investigate. But I don't want this to be political. I want it to be calm. I want to respect yung sinabi ng Presidente. And I assume, good faith, I assume he was telling me that based on the information he had at that point. I take offense that the Executive Secretary posted in his Facebook na staged without waiting for the investigation. Hindi ako nakatanggap ng tawag sa kanya na kamusta na mga senador, kamusta kayo? Grabe. I promised Ang kapal na mukha ni my Recto. family and some people I will not be emotional in this broadcast, but ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Kung anak niyo po kaya yung nandun, kung asawa niyo po kaya yung nandun, yung mga anak ni Joel Villanueva, haven't they suffered enough kahit na sunod-sunod ang false narratives niyo sa kanila? What do you think they felt when they thought na baka hindi makalabas ng buhay yung kanilang tatay? Si Camille, bata pa, kakapanganak lang, di ba? Few months ago. Nandun po, naipit sa loob. Hindi malaman kung anong gagawin. My sister, she's healthy, she's beautiful, but she's not a teenager. If she had a heart attack, anong gagawin nyo? Yung staff ko na legal, hindi political yung mga yon. Hindi marunong sa politika. They just joined me this term. Traumatized silang lahat. Sabihin nyo may mali na mag-warning shot. Sige na po, may mali. So ang sagot po ng NBI, kung may mali ang Senado, barilin ang mga Senado. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, Nako. kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. Anong O sige, natin si tanggapin Tuta? ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko. Politika. But you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? O, sino ba nagpadala ng NBI nung Wednesday kaya nagkagulo? Hindi ba si Director Matibag? Sino nag-utos sa kanya? I believe the President told him to stand down. But anyone below the President could have said, no, ako sundin mo, tumuloy kayo doon. He could have called me and told me na huwag kayong maalarma, nandyan. When my sister called, ano sinabi niya? When Senator Loren, he kept on denying nung sinabi ng sister ko from the back kasi hindi na namin malaman. Kinakapitalize din ho kasi ng administrasyon ni Marcos Jr. itong mga ganitong klaseng kaganapan para hindi mapag-usapan ang lagay ng ating ekonomiya, paghihirap ng sambayan ng Pilipino at napakaraming issue pa na kinahaharap natin ngayong mga panahon na to. Yun ho ang buong katotohanan dyan. Di ba? Kinakapitalize ho talaga nila. Oh, yan lang naman ho yun. Teka, ba't tayo gumana? Anong nangyari? Yo. Nangyayari, do your job. Pinagsisigawan yung sister ko na wag mo akong sigawan. Yan po ang response ng ating NBI director nung akala niya, nung naraman niya na under attack ang Senado. Hindi niya sinabing, ma'am, susugod, ma'am, titignan na, ma'am, pupulautin, ma'am, tatawagin namin ang DND, ma'am, tatawagan namin. Hindi. Ang sinabi niya, wag kayong sisigawan. So mga kababayan, kung tumawag kayo ng 911 at sinabi yung nilulusob ng mga bahay niyo, may mga armado na puputukan at ang sabihin ng taga 911 sa inyo, wag niyo ako sigawan. Ano po mararamdaman niyo? So, I have held back emotions. I have tried to answer as much as I can. I have a narration of facts. I have the videos. I could have made accusations yesterday sa harap ng media. They know what really happened. But I didn't. Why? Because our country is in several crises right now. The crisis brought by the oil shock. So I want the 5 or 7 bills that can help us. Tinawagan pa ho ako ng DepDev, yung dating NEDA na secretary, kasi biglang kinancel ang LEDAC sa Tuesday at sabi ko, willing ba akong ituloy? Ito, willing po, dahil napaka-importante to. At sabi niya may i-discuss na new taxes na importante. Sabi ko, willing to listen. O yung pala, sinasabi ng mga kasamahan namin,
kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun. Let's go back to the main issue. The integrity of the Senate. The President used to be a senator. He understands this. That's why he went on national TV. I believe that's why he called. Because he wants to make sure we know in the Senate that he will not allow that. Pasensya na po sa mga kaibigan, mga kakampi sa DDS. I take that po, yung sinabi ng Presidente, I assume good faith. I assume that Naiintindihan ko si Sen. Alan doon. Naiintindihan ko. Okay? Pero tayo kasi mahirap na tayong papaniwalain sa mga kabalbalan nito si Marcos Jr. KOJC Siege, walang baril, walang tirgas, walang mga armadong otoridad na pumasok sa KOJC. Kasinungalingan ho lahat yun. Walang makakapasok na ICC, not in the million years. Hindi lang pinapasok, tinulungan pa nila. Yung pera galing sa flood control, pinang-check-in pa sa kanila. Di ba? May mapapaniwalaan pa ba tayo? Wala na ho. Di ko sinasabi si Marcos Jr. nagpa-check-in. Nangyari lahat ng mga bagay na yon sa kanyang administrasyon. Ngayon, kung di niya alam, di ko alam. Hindi ko... Ibig sabihin ba, wala na siyang kasalanan? Hindi ko ganun yun. Ang ko, presidente ka, ang laki ng intelligence and confidential and intelligence pan mo, di mo nalalaman. Paikot-ikot na dito yung mga taga-ICC, naghahanap ng ebidensya laban sa isang Pilipino na kung saan wala na jurisdiction yung mga individual na yun para magpaligid-ligid pa dito. Ang ko. Gagalit naman ako Siyempre, wag ganyan kape tayo. Kape yan Diba? Kape lang naman katapat ni PH, masaya na. Diba? when I am told as Senate President and when the President speaks, he is speaking truth. Ang problema is he being told the truth. Is Matibag and others under him telling him the truth, or do they have their own agenda for 2028 and they have their own agenda for the Senate presidency? Lastly, I may leave anytime. They can remove me. I can even be gone as senator. I mean, I've reached the pinnacle, I think, of my career. No, from councilor to vice mayor, congressman, speaker of the House, secretary of foreign affairs, and now Senate president. Ano pang hihingin ko sa VP. Sen. Alan, VP. VP. Ang Petrang Garapata. Isa ka sa mga kinukonsidero ko personally. VP. Vice President ni VP Sara. Bakit hindi? Why not? Anak na to ka nakalinya yung prinsipyo niya sa mga Duterte, maka-Diyos. Di ba? Ano pang hanap mo? Nandiyan si Rodante Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano. Pero si Marcos, please. Wag naman. Pero kung VP, why not? Para balagbag tayo, di ba? Balagbag tayo, VP. mundong ito? Comment ko kayo sa baba kung sangayon kayo na mag-VP itong si Sen. Alan. Ano SP bang Alan. ipagdadasal ko sa Panginoon? Siguro po, dito sa local, kasi mahal ko po ang aming bayan ng Taguig at Pateros, 'di ba? But so far as national, wala na po akong hanapin. Tahimik po buhay ko. Tahimik po buhay ng ate ko. We're minding our own business. But when 12 senators came to me and said, we have to make sure that everything is done by the Constitution. Simple ang sinabi ko, will we have a fair and independent impeachment process? They said yes. Are we all willing to sacrifice? Yes. Are we going to be confrontational every move? Hindi. Pero bakit po ganito ang inaabot namin? So again po, hindi po kami magulo. Ginugulo po kami. So again, Honorable Ombudsman, please consider, remember po in an investigation, it's not only the result, it's the process. So there will be no independent investigation while the NBI officials hindi lang po yung director, yung pong head ng transnational crimes, kasi yung po ang tinuturo ng kanilang confidential agent. Hanggang hindi po sila sinususpend, tapos ang sinususpend po ng sa Senate. So mga kababayan, asahan niyo po sa Lunes, ang focus, ang atensyon, bagaman napaka-emotional itong mga nangyayari at bagaman existence na ng integrity na ng Senate to, alang-alang po sa ating mahal na bayan, alang-alang sa konstitusyon, we will focus na makonvene yung court. Kung may gugulo po niyan, hindi po kami. By the way po, pag convene namin as a court,
pag-issue po ng summons, hindi pa ho magsa-start ang trial kasi sasagot pa ho ang Honorable Vice President. So wala pong dahilan na magmadali silang magpalit sa Monday even if they will recycle another narrative to say that this is for the impeachment. I ask our young people now, yes, there are, dati kasi pagka nag-issue ng statement lahat ng deans, ako mismo bilang idealistic na law student, kahit tatay ko mismo na idol ko nagsabi bilang batas, nasusway din po ako. Pero tignan nyo po yung katotohanan versus po sa propaganda. Sabi ng mga deans, ang palitan daw ay para makontrol po ang impeachment at para po ma-dismiss. I'm paraphrasing, di ba? Or whatever you call it, whatever word you use it, hindi po. In fact, mas mabilis pa ho kaming kumilos. Kasi pwede pong Thursday na namin check-in, lahat ng annexes, etc. kasi nagkagulo sa Senate ng Wednesday night. But hindi po. I think the very professional Senate Secretariat, despite yung buong gulo, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po yun. So, again po, you want an independent investigation, go ahead po. Pero delikado po kung ano magiging katotohanan because ang katotohanan po, ang Senado ang ginugulo. We will keep you updated. Again, we have all the facts. Sa mga matitinik na reporters na may mga tanong na pointed, I'm talking about outside the Senate kasi inside the Senate nakapagtanong naman sila. We're ready to answer all of the questions. We just Kahit si Mau Plascang, yung majority ng mga interview niya ay talagang napaka-consistent ng mga sagot niya. No? Talagang ang kanya lamang, pinoprotektahan niya lang yung integrity ng Senado. Dito tayo, masyado na naman tayo dadala doon sa mga binitawan na yun. Ito si SP Cayetano. No? Punta muna tayo dito kay Sir Ed Chicos. Game, tanggalin na ho natin siya na SP Alan dito. Chicos tayo, game! Sa comedy gold Eto yata. nga Yumaman na naman ako sa Facebook. Alam mo naman pag may engagement, may bayad, hindi ba? totoo yan. Pero isang malaking karangalan to be a part of the show. Again, and of course si Attorney Trixie, I always say this, she's one of the most brilliant persons I've ever met with. Alam mo yan, ma'am. Nung naging spokesperson siya, she really brought so much class and elegance Aray, sa nakaharap ako sa inyo kung Sir, tayo mo muna. Aray ko, Auntie Claire, parang sinasabi mo si Auntie Claire, walang class, walang... Ano ka na? Papuri ko sa'yo. Wait lang. Dapat, Nahirahin ako, kayo naman. pag hindi mo pa-turn, huwag kang masyadong i-epal dito, sir. Hindi porket host ka. No, seriously, ma'am, alam mo yan, di ba? I've always admired her. Pero ang tanong ko lang, mama, napansin ko, tinatawag ka nilang diwata sa Senado. Kasi araw-araw, andun daw si Ma'am Trixie sa Senate. Uy, isang beses Sabi lang. nila, kulang na lang mag-vigil ka. Sa loob. Pinapatanong nila, saan daw nagpunta si Senator Bato kung alam mo daw. Tinanong talaga yun. May nagpapatanong, baka nung alam mo, ma'am, yung totoo. Kasi ako lang ang hindi binigyan ng interview. Kaya nandun ako araw-araw. Hindi. Once lang talaga. So, the rest of the time, nandun ako sa rally, sa labas. So kasi nungalingan pala yung mga pinagsasasabi ng mga tao, ma'am, na araw-araw ka daw, nag-vigil ka daw sa Senate. Sa Fake news yun. Sa compound. Sa compound. Hindi naman sa loob ng Senado. So pag nasa SM ako, nasa Senate din ako. Ganun ba? Malapit lang yun eh. Dapat linawin natin. O kaya yung sa hotel. Anong hotel yung nandun ngayon? Ay, ikaw, hotel? ikaw kung mahilig sa Hindi ko hotel. alam. May hotel? Alam mo yan, di ko mahilig Hindi sa yung hotel. dating Westin Plaza. No, Wala, No, yung not sure. Anong pangalan si ulit? Kong eh. Kung Ano yung dating Westin Meron Plaza? pa bang Westin. hotel? Ano nga Ay, pangalan oo, ng hotel na yun? Oo nga. Oo. Seryoso ako. Sofitel. 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 Pero of course, gusto ko din ito na, tayo mo na. Ayan, ito. Okay, hindi ka nag-aanap. Sabi ko sa'yo, antay ka lang, meron Nagdagan sa po, hindi ato, di ba? Antay ka lang. Rodrigo Gutierrez to, ha? Sabi ko sa'yo, antay ka lang, may papuri din. And of course, si Kong Nani. Alam mo, Ma'am Trixie, nirecruit ko na yan sa grupo namin na stand-up comedy insanity. Kasi ano siya, combination siya ng wit and humor. Totoo. Talaga? Sir, may dahilan kung ba't tinawag kang Spice Boy nung araw, hindi Ako yung ba? paminta. Alam naman, akala ko ibang paminta. Pero kanina, masaya pala ako, true story. Kanina, nakita ko sa green room, sa dressing room, si Attorney Falsis, kaibigan ko yan eh. Okay. Tinapat ako ni Attorney Falsis, sabi niya sa akin, Ed, ano ka ba, kakamping or DDS? Sabi niya, alam mo, masyado kang alanganin ha. Sabi ko, actually, pareho tayo. Palakpakan natin, palakpakan natin, palakpakan.
Walang mga natin. Itong si Attorney Ed Chico. Mahusay talaga. Mahusay. Gusto ko na magpunta doon sa comedy bar nitong si Sir Ed. Pagka nga nagawi tayo dyan sa lugar na yan, papasyalan ko talaga yan. Ano ka Petang It's a tie. Pero ito, It's a warning po sa lahat. Pero may si Attorney Francis, kaibigan ko yan. Joke Warning lang po yun. sa lahat in a very good way. If you watch Ed Chico's show, be prepared to become the punching bag. In a funny way. Walang putukan sa show mo eh. Pero grabe yung Abante, itong sister company nitong bilyonaryo. Nakita mo ma'am yung ano nila, yung headline nila, nawindang daw si Jinggoy sa putukan. Alam mo yung Abante talaga. Nabasa niyo yun? Sabi, Jinggoy, nawindang sa putukan. Uy, totoo ba yan? And then, talaga, headline ng Abante. May mga balita pa nga daw, yung putukan daw nangyari sa kwarto niya. Alay mo. Aray. May mga ganun Okay. pa, hindi ko alam kung totoo yun. Sorry. Aray ko. You know, Senator Estrada is not my friend. Magka-acquaintance. But I respect his position as senator. Oo, kahit ako. Yun lang Dito naman, sa yun lang ano. naman. Oh, totoo. Sir, gusto ko yung pinagmukha mo kung parang masamang tao. Dire-diretso ka agad. Matapos akong Ang hirap sa'yo, di ba ako pinatapos eh. Sige, sir, Ang ituloy hirap mo yan. tapusin mo ako. Sige, sige, sige. Ito ang sasabihin kong huli. Okay. Yun lang. Sige. Yun lang. Joke. No. No, but seriously, I just would like to say na, in fairness to Senator Jinggoy, throughout all this brouhaha, he's conducted himself well. Ano? Kung napansin mo, maayos yung kanyang pakikitungo, even during interviews, the way he behaved himself, which I think is okay. Ano? Hindi niya siya dumagdag doon sa drama. Kasi yun ang nakakatakot dito, yung nangyari sa Senado, there's so much drama. Napansin mo yung mga taong bayan, parang nalilito na rin sila. I totally agree with you because I also watch yung mga Senate proceedings. Siya yung artista na bumasag sa hindi magandang pangalan ng mga artistang nasa politika. He is a very good investigator, in fact. Tsaka marunong. Very intelligent Marunong. when we ask questions. Not many people know this. Nag-aral po yan ng abogasya, si Senator Jinggoy. I'm waiting for the punchline. Hindi, walang punchline. MLK. No. Joey Javieres was my professor in Lasal, di ba? At sabi niya, kilala mo ba si Jim? Hindi. You know, during shooting days, nag-aaral yan sa yung mga hearings sa Senado. So sabi ko, wow. Totoo. And it changed my perspective about mga artista in that particular sense, especially on Senator Jinggoy. So in that sense, congratulations po. At nung nandun siya, of course, nakita ko naman si Senator Jinggoy. He was with Senator Bato, silang dalawa ni Senator Robin. Pinanindigan nila talaga that yung sanctity, at least ng Senado, against incursions na ganito. So, kudos kay Senator Jinggoy. Ang tanong namin is, bakit mo naman nasabi na yung sa pagtakas ni Senator Bato, ano yun, yung Facebook post mo tungkol sa kanya, ang sinasabi mo na, ano ba yun, mali yata yun? Or dapat hindi siya tumakas? Ano yung point dito? Hindi ko naman sinabing hindi siya. Teka, marami kong pinost. Totoo yan. Hindi ko naman totoo. sinabing hindi siya dapat tumakas. Ang sinasabi ko lang, I think, I'm just basically offering yung legal opinion ko as regards the arrest and the ICC jurisdiction. Okay. Kasi, Pero do you consider it an escape? Kasi takas yung term na ginagamit. Let's just clear that up first. Ano yung ibig sabihin natin dito? Bakit takas? Wala namang warrant, wala namang kahit ano. pero ang sabi nila, di ba, meron daw talagang warrant of arrest na inisyo daw yung ICC. Pero yun nga, ang problema nga dito, medyo gray area eh. Hindi natin masabi eh. Lagyan lang natin ng konteksto. I just want to explain this. Kasi di ba remember, si Tatay Digong, si Pangulong Duterte, he unilaterally withdrew from the ICC, di ba? At pinayagan naman yun ng Supreme Court, moot and academic daw. And the ICC even recognized that. Sige, hindi na kayo miyembro. Pero, with respect to crimes committed at the time that you were still a part of the Rome Statute, may jurisdiction kami. And interestingly, in the case of Senator Bato. in the case of Pangilinan versus Cayetano, ang sabi ng Supreme Court, may residual obligation tayo to honor that jurisdiction na sinasabi ng ICC. So, meaning, Well, as a member. sabi ng Supreme Court, however, it's an obiter Obiter dictum. yun, oo. Kasi ang pinaka-main issue kasi talaga doon sa Pangilinan versus Cayetano, yung issue ng unilateral withdrawal. Kasi supposedly dapat dadaan ka sa Senado. So that was the main issue that was resolved by the Supreme Court. Kaya lang by way of opinion, parang sinabi ng Supreme Court, by the way, with respect to the claim of the ICC that it has jurisdiction with respect
to crimes committed at the time that were still a part of the Rome Statute, we still do have residual obligation to honor that. But it was an obiter. Question lang. Are we still part of the ICC now? Of course, we're not, di ba? We're not. That was recognized So by hindi the pa tayo Supreme Court. bumabalik, in other words. Hindi na talaga. Actually, hindi na tayo talaga kasali. You're saying in the case of President Duterte, he was investigated when we were still a member. But in the case of Senator Bato and the others implicated in the drug war, were they investigated before we left or after we left? Hindi, ang sinabi lang doon, the alleged crimes committed daw were those done at the time that were still a part of the Rome Statute. Pero procedurally, ito yung sinasabi Yun ni lang, I'm just Kong curious, Lani. being not a lawyer, Procedurally, kasi the investigation, mayroong prescriptive period yon. So, dapat na-investigate siya within a certain Supposedly. period. Hinabol yon nung dating prosecutor. Parang parang naisip nila na idagdag sila. Correct. Actually, may And mga several naidagdag- others. So, maraming issues May on mga naidagdag jurisdiction. pa nga na minsan, honestly, Marami hindi sila, ko ha? rin maintindihan bakit sila talaga naisama. Kasi alam mo, naiintindihan ko din si Senator Bato, tingnan mo yung ebidensya laban sa kanya. Naiintindihan ko kung bakit ayaw niyang magpahuli. I think kung huhulihin siya dito sa Pilipinas, he would be okay with He it. would surrender. Kasi ang problema, pag dinala ka sa dahig, alam mo ba sa dahig, Minimum 10 years doon. hindi lang, sir. Wala pang napayagan doon na petition for interim release. Wala pang nakapag-bail sa dahig. Wala pa. So pag ikaw nadala ka sa ICC, hindi ka na makakalabas. Hindi ka Kahit makauwi. inosente ka, 10 to 12 years ka doon. A while Merong ago, isang case na hindi siya actually pero hindi, interim hindi release. katulad. Actually, dalawa man, pero hindi talaga Kasi katulad ng sumuko kaso. sila. Oo. One of the bigger debates in media and among the people is the issue of whether the warrant is valid or not. Now, let me state Yan, this. yan. Based on what I saw on TV, what I heard sa mga interviews. Unang-una, sabi ng NBI, valid yung warrant. In fact, they went to see Senator Soto. Ang sabi naman ni DILG Secretary, inactionable because it did not go through the process. Di ba? From ICC to Interpol to transnational crime, di ba? To And then possibly through a court pa. at possible, yun, medyo hindi ko naiintindihan yun. Ang intindi ko po kasi pag nahuli ka, dadaling ka sa court. Yun lang ang intindi ko ron eh. So, government was not acting with one voice. Ang problema kasi diyan, yung validity ng warrant is not within the province of the NBI or any law enforcement authority to decide on. Yes. Kasi it is something that only the court could determine Yes. whether or not Neither it's can they valid. enforce So, it. which court, so what court at this point, the international court or any of the Hindi, local kasi courts? ganito nga kasi naging problema dito, hindi ba? Yung mga gustong hulihin siya, diretso siya sa... Magaling itong si Ed Chico. Magaling magpaliwanag. Hindi siya DDS, hindi siya Pinklawan, hindi ko alam kung ano siya. Sabi niya, alanganin siya, pero yan ang mga gusto natin naririnig na argumento. Galing doon sa mga kilalang dilawan, pero yung kanilang basa sa mga kaganapan, nandun sila sa gitna, nandun sila sa batas. Di ba? Hindi yung meron silang naratibo na dapat tumakbo si ganito, kay ganito ako, kay ganyan ako. Walang ganon. ICC. Ang ginagamit nila yung RA 9851, Section 17. Ang nakalagay daw kasi doon, if there's an international tribunal that's already conducting investigation and undertaking prosecution, the relevant Philippine authority may surrender the person. May. Sinasabi, Drop the word. sinasabi nila, since pinayagan natin na arestuhin siya, that should be allowed. Ang problema, may collateral sa Section 17. May nakalagay doon, subject to relevant extradition laws and treaties. So yun yung problema. So it's as if you are giving now the government unilateral decision to just surrender you to any tribunal or to any foreign Surrender state. any citizen. Which doesn't make sense. Hindi Kasi naman extradition to. No? Ano, It's a- but nakalagay nga doon. yung treaty is a Analogous. totally different issue. Hindi, pero nakalagay Pero nakalagay doon, subject doon, to Yes. applicable extradition So, treaties yes, and laws. Let me just And at least, laws, and let me just explain. Halimbawa, you're trying to extradite an individual Yes. because apparently he committed a crime of genocide in another country. So that person now, that country wants to extradite that person. Yes. So pag hinuli natin dito yan, based on extradition rules, kailangan dadaanin mo muna sa court yan. Why? To determine the validity of the warrant, to ensure that his rights are protected, and to even determine whether or not the offense Yes, is I agree. extraditable. So, ang ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng dalhin agad. Basta-basta. Ngayon, hindi Hindi pa. forthwith. Hindi forthwith. Ito ang problema. Gusto ko yan ang forthwith. Pero ang forthwith yun, hindi naman agad-agad. Reasonable time. Pero this is where it Sabi ng court. This is where it gets interesting. Ang sabi ng mga tao na gusto siyang diretso sa dahig, kasi may jurisdiction pa raw ang ICC.
dahil daw sa mga yung criminal daw na allegedly ginawa niya were done at the time Prior na miyembro to tayo. withdrawal. O sige, sundan natin yon. So ibig sabihin, kung nire-recognize mo yung jurisdiction ng ICC, di dapat govern ka pa ng Rome Statute with respect to that particular issue. What does Article 59 of the Rome Statute provides? Yan na. Sabi ng Rome Statute kasi, kapag ka ikaw ay hinuli, hindi ka ididiretso doon, idadaan ka muna sa local judicial process. Yes. Bakit? Kasi nga, para tignan, una, kung valid yung warrant. Yes. Hindi mo naman kasi malalaman niya kung di Yun ang makikita ng tanong ko. korte. Yes. Among Hinahinay ka ha, Attorney Ed Chico, baka yung ano mo, yung comedy bar mo biglang ipasara yan, mahirap na. Baka bigla meron ka maging sex trafficker. Hinay, ano ba? Ay, hindi pa pala lang naman. Kasi di pa ako nakapunta doon. Pag nakapunta na ako, kung gusto ng paratangan ng kung ano-ano yung comedy bar na yun, eh, bahala na sila. Gusto ko muna makapanood ng live show doon. Live show ng comedy, ha? others, that rights should be respected. And ito lang historically, wala pa akong makita na isang sitwasyon, maliban na lang yung Amerika nang bubuli kasi kinikidnap ka. Historically, sa buong mundo, wala pa akong nakita na naaresto, na idinidiretso. Yes. Everyone has to go through the local Yes, judicial process. Case in point, si Bashir ng Sudan. Si al-Bashir matagal ng yun. Sudan, Si al-Bashir, several warrants of arrest were actually issued by the Yes. ICC against him. Yes. There was this one time, umaten siya ng kompetensya sa South Africa. Alam mo ba ang ginawa ng ICC? They coordinated with the Interpol, tapos they had to go through the local judicial process. Hindi nila nakuha. And right now, parang 13 or 14 countries, they were attempting to get him. And some of those countries, which are member of the Rome Statute, refused to cooperate. So ang ibig ko lang, actually hindi ko rin kasi maintindihan. I guess you can also May underlying help answer doctrine that. of sovereignty, di ba? Yes, ma'am. Pero hindi ko maintindihan. Ano bang masama kung bakit hindi mo na kasi dalhin din sa local, sa domestic court? Yeah. Iyan ang tanong ko sa inyo, ano sa tingin nyo? Because walang evidence. No, ganito yon eh. Isa doon sa defenses that are available dito sa mga china-charge under the Rome Statute is, bakit kailangan na-exhaust nila dito sa Pilipinas yung, at least may na-attempt sila na i-file nila yung kaso dito para mapatunayan nila na either the courts refuse or are incapable Sana pinapanood ng Korte Suprema to, no? Itong mga ganitong klaseng argumento. na i-address yung issues na yun. That's one of the issues that could be raised. However, there were very, very few cases na actually were filed. Now, kung titignan ninyo, na yung mga sumusuporta doon sa mga alleged witnesses and complainants doon sa The Hague were here during that period, they had the opportunity to do that. Pero parating ginagamit na dahilan na di-dismiss daw sa piskalya o even doon sa pulis pa lang dahil kulang sa ebidensya. So kung dito sa Pilipinas, kulang sa ebidensya, bakit umariba sila doon sa sa The Hague? So, malaking question yan. That is the biggest gap dito sa... Ang question ko lang what is now in the Supreme Court which stalled the arrest of Senator Bato? Kasi nagkaroon ng nagkaroon parang palabra de honor. O sige, ceasefire tayo. Di ba? Hintayin natin Supreme Court. So what is in the Supreme Court right now? Well, of course, may petition sa Supreme Court ngayon. In fairness to the Supreme Court, mabilis naman sila. The only problem, the only issue is that the Supreme Court did not act on the prayer for issuance of a TRO. Kasi sa Supreme Court, pag hindi ka na-issue ng TRO, ibig sabihin, status quo tayo kung ano yung... So that makes the warrant valid? It doesn't make the warrant valid. Ang problema lang, it doesn't preclude or prevent the NBI, for example, From doing their job. Para arestuhin siya. From hindi doing ba? their job. And apparently, it would enjoy the presumption of regularity because it is done by the NBI. Ang problema lang niyan, kahit hindi nag-issue ng TRO, prudence would dictate na antayin mo na lang yung resolution ng Supreme Court. Bakit? Which all parties did, technically speaking. Hindi, actually, sabi nila, pero Yes. nakita mo naman, iba naman yung nangyari. Pero ang point natin, antayin dapat yung Supreme Court kasi nga, masyadong marami na rin yung nagmamarunong. Ako nga, isa na ako sa nagmamarunong. Hindi ba? Bira lang naman. Ito talaga si Atty. Masyado pang pa-humble, nagmamarunong. Ang galing-galing nga niya, di ba? O ikumpara naman kay Palsis, dito na ho tayo. Yung marunong na kagaya talaga ni Atty. Tito, kagaya mo, sir. Hindi ba? No, but seriously, marami na nagmamarunong. It's high time that the Supreme Court should really resolve the matter. Kasi marami pang mga taong individual na maaari pang maaresto at makabahagi dito. So once and for all, dapat malaman natin kung bakit. Lelek, now, because may problema sa proseso, that's what we're saying. May mga questions of legality.
si Senator Bato came out in the most needed time of the minority to become majority. Di ba? Alam mo saan lang ako nagtataka? Inabangan siya sa baba, alam nilang darating eh. So nauna yung huli, di ba, bago nag-negotiate with the Senate na isurrender niyo si Bato. Because those mentioned na nagpahuli naman, there were negotiations with the Senate leadership. In the case of Sonny Trillanes, in the case of Senator De Lima, and true enough, sumama sila eh. But in the case of Senator Bato, tinambangan sa babae. Correct. Well, precisely because... Gusto lang na mahuli, nabibwisit na siya, hindi ka na mahuli. Or they were trying to prevent something bigger than yung arrest niya. Well, kasi yung kaso kasi ni Bato, gusto siyang dalhin talaga kasi sa ICC eh. Kasi yung mga naging kaso nung nakaraan, like yung kay Senator De Lima, kay Senator Trillanes, dito lang sila sa local domestic courts eh. And I'm really telling you, if you were a public official, it's actually, you'd be able to live with it eh, na aarestuhin ka, dadalhin ka sa domestic court. Kasi una-una, may resources ka dito. Pangalawa, sa tingin mo, mas may laban ka. Pangatlo, mas may access ka sa abogado. Pang-apat, mas may access ka din sa mga ebidensya na pwede mong gamitin. Eh sa ICC nga kasi, 10 taon, alam mo ba, 4 lang ang na-acquit sa ICC. Pero nakulong sila ng 10 taon bago sila na-acquit. Yung nangyari sa Senate kasi, naging drama, naging comedy, naging action. Di ba? Parang shake, rattle, and roll nga kung sine. Di ba? You know that movie? Para tayo nanonood ng soap opera. Soap opera. In other words, tumakbo si Bato. Tumambling si Bato. Di ba? Ngayon, ilalabas daw siya sa Rolling Stone magazine. Totoo ba yun? Sabi nila, pero pa di ba yung Bato daw, naging pebbles, may mga ganyan pa. Kawawa naman si Senator Bato. But, you know, it was also intense drama kasi. Ang matindi kasi pansinin mo, nagsisisihan na nga sila. Kahit yung mga magkakaalyado, nag-aaway-away na. Naalala mo, di ba sabi nga naalala ko, sabi ni Trillanes, galit na siya kay John Vic, di ba? Sabi, ang problema dito kay John Vic, kung walang ginawa ko, di magpapogi lang. Kasi ito maganda, sabi naman ni Jinggoy, actually, nagwa-work. Ay, sorry. Effective yung pagpapapogi. Bahala ka dyan! Joke lang yan. Joke yan. Nakikita ko lang na sobra, makikita mo na sobra yung intensity ng drama na kabi-kabila yung mga naratibo, kabi-kabila yung mga away, yung kahit nga si di ba? Kahit nga si Cayetano, hindi ba? Nagsisigaw na din siya doon. Sabi niya, we are under attack, hindi ba? Buti hindi siya nakita ni Robin. Alam mo naman si Robin, ayaw nang nasisigawan, hindi ba? So, totoo naman, hindi ba? So, hindi yung problema natin. There was so much drama there. Hindi mo na talaga malaman kung ano yung gagawin. Kung tutuusin sa lahat ng pangyayari na yan, isang tao lang naman yung kalmado eh. Sino? Aminin natin. Sino? Si Lito Lapid. Oo, tama. Magaling, magaling. Senador nga pala. Oo, nakakatawa si Lito. Ano ito, naisip ko ako naging presidente, kukunin ko si Lito Lapid na spokesperson. Ang problema kasi, dun sa... Yes, sir, maganda siya spokesperson, di ba? Kasi ang maganda sa kanya, pag press conference, hindi mo na kailangan magtanong kasi wala ka namang mapupulot. No talk. Let's talk. Let's go. Let's mistake. No talk. No Kasi mistake. di ba ganito, naisip ko, ganito siya pag tinanong siya, sir, ano pong masasabi niyo po sa mga kritisismo laban sa Pangulo? Andyan na yan. Siguro, okay na rin. Sir, may ginagawa habang Pangulo. Baka pahamak pa tayo dito. Ay, mga kababayan. Nasa Billionaire News yan na yan, Atty. Ed Chico. Maraming salamat. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Nasa tayo? Nasa 35-minute mark ng video nitong si Atty. Ed. Mahal na. Maraming salamat mga kababayan. Saludo, saludo.